karon maigsoon no, kagrabe na ang kalibutan, no? Ang kung imong sabton, reklamo dinhi, reklamo dito, reklamo diha. Tungod sa mga panghitabo sa kalibutan, nagkagrabe, no? Nya kung atong sabton gikalaban na nila hinuon ang ato ang gitawag nato pangulo kay nga naman grabe man kining kataas ang oil price. So kung atong sabton maigsoon dili man akong gihimo sa atong presidente nga aron musaka. Kung atong sabton ng kahimtang maigsoon, tungod yun na siya sa kahimtang sa Middle East. Eh kung walay gira rito, di musaka ang atong oil. Oh. Nya, ngano naaman na silang mga pahimtang maigsoon. Kung imo pumalon sa Bible, naan naging mahitabo gid na sila ang wala na to gidahom. Pero kung magbasa ka sa Bible, imo makita sa Bible nga nagkatuman lang ni siya, no? Nagkahubad lang siya. Munang malipay ta gani aning mga butanga, pero samtang nagkalipay ta kay natuman ang atong gituuhan na pulong sa Dios, dapat maabtik ko ta. Kung gitudluan ta sa pulong sa Ginoo nga lig-ulol atong pagtuo, syempre gusto sa Ginoo nga ang kahayag nga atong naangkuran magpabilin siyang mudanag. Lisod mo kayo nga makagrabe ang kalibutan, makadaot niya nagkawala ang hayag. Musabot ng ngit-ngit. Kaya nga naman, ang naa sa kahayag, patyon niyang kahayag kaya aron mo apil siya sa trabaho sa kangit-ngit. Dili dapat. Muna yun ang pulong sa Ginoo, ye are the light of the world. No? We are reminded today that we are the lights of the world. Din yung sa verse 16, the challenge is here. Let your light so shine before men. Dapat ipakita gihapon kanunay ang kinabuhing Kristohanon aron nga makita sa mga tao nga ang Kristo nga naa sa tong kasing-kasing, no? Madanagan sila that they may see your good works. Ay mo kalimot, we are not practicing doing good works for our salvation, no? Nagahimo ta ana tungod kay giluwas na ta sa Dios. Dili ko nagmintin ta magbuhat og maayo aron luwasog ta sa Dios, no. Giluwas ta sa Ginoo gikan sa kadautan nato, gipasaylo atong mga sala, gipakamatarong ta sa Dios, o dapat magkinabuhi ta padayon sa atong pagkamatarong. Kini nga pagkamatarong dili ni sa atong gihimo ay sa gugmag kaluoy ra ni sa Dios. Wala dili na to usikan, dili na to sayangan ang kahigayunan. Ningon ang pulong sa Ginoo diri, let your light so shine before men. In keeping our light shine, no? And keeping, there are three things also that we need. Na itulok ka butang angan itong hinumduman o atong apply sa kinabuhi. Ngaron ang atong suga kanunay magdanag. Buot pasabot ang kinabuhing Kristohanon makita sa palibot nato, makita sa nagtan-aw nato o sa atong mga kaigsoon o mga kailang nga nagtan-aw sa tuwa. In keeping our light shine, no? Ingana pulong sa Ginoo, pahinumduman lang sa tao na isa, make sure you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Siguro halang una na imong nakaangkon jukas kaluwas sa imong kalag. Kay basin baya ha? Sama ingon ang Bible, ang atong panahon karon sulusama sa panahon ni Noah nga ang mga tao nagkagahi gyud sab sila. Ginasultihan sila sa pulong sa Dios pero magmakuli gyud sila. Nay mga tao nga nagsultihan nga naay lunok. Mabot ang panahon. Ingon ang mga tao, tuo, lunok. Yawa ko sila ka-experience ang ulan itong una. Hindi mo basahon sa Bible. Genesis, sa Genesis, before ang flood, babasa mo, walay ulan. Kay, sa sumala sa Bible, ingon ang pulong sa Ginoo sa Genesis, chapter 1, at chapter 2, 3, ito sa 4, sa unahan, imo makita, may isuon nga, ang kalibutan, giputos siya o work cellophane. Kaya gitawag nato sa science of ozone layer. No? Nakakabir na siya ang strike sa adlaw, muigo siya dili sakit mo abot sa tuwa, no, dili sa kalibutan tungod kay ang hayag mukuyanap sa kalibutan kay mulusot man siya sa ozone layer, no. Unya didto mukos og kanang yamog moist, no, mukos og moist ang iya kainiton. Unya kadto siyang moist mo to siya mo painom sa mga tanom sa kalibutan. Ingon ana ang kalibutan tong una pagkayahay, no. Kano saan na siya nagguba diha sa dihang nagpakasala na ang tao. Tungod sa kasalanan sa tao ay napulong sa giabrihan sa Dios ang kawanangan, no, ang tubig sa ibabaw, ang ozone layer giabrihan. Pagkatapos ang yuta giabrihan sa niya ang tubig sa ilalom ng gawas.
dito nagsapok ingon po sa Ginoo, nag-abot dito ang tubig sa ibabaw ug tubig sa ubos ug kuyanap lapas ang tubig ngadto sa pinakataas nga bukid during sa great flood. Nganon gipabaha man sa Ginoo ang kalibutan sa aman niadto tungod sa paglimpyo sa kalibutan kay ang mga tao na involved sa kasalanan. So before sila niabot ana nga punto maigsoon, giwalihan sa ni Noah. Bisag si Noah naghimo siya sa ark for 100 years. Dugay ba anak? That is a century, no? Kung atong sabton dugay kayo, pero samtang naghimo siya, ginagawalihan sa mga tao. Oh, maghimo ta sa arka kay kuan na wa gyud tabang iyaharang asawa o ang tulokan niya anak nga lalaki o mga asawa sa iyang mga bata. Kuna kung imong tan-awon maigsoon ay lutaw nga arka, 8 ra gyud sulod ka tawo ato, 8 ka tawo ra sulod ato. Mora mahinto. Mura ay mo kalimot maigsoon sa atong panahon ingon ang Ginoo. Daw sama sa panahon ni Noah, no? Nga ang tao ginasultihan sa mga tao, nagkaon sila, nag-inom sila, naminyo dito, nagkasal dito, parte dito ra. Mora ba sa atong panahon karon? Ang tao kung imo siya imbitaron karog simba, na magmakuli pag simba. Pero imo siya imbitaron parte, magdala pa. Imbitar niyo isa ka tao, 2 ka tao, magdala pag isa ka tropa. Pero imbitar nagsimba na bisa ka na imong imbitar, lisod pa na mabot. Muna ang atong panahon karon maigsoon, nagkagrabe gyud, no? So lusama daw sa panahon ni Noah, nagpagahi ang mga tao niya, wala moabot ang takna nga wala nila damha, nga wala hinsaka na daing tubig sa suba. Unya hinsaka na pagkatapos sing abot na sa pungtod, sila nangadto na sa arka. Noah, abri hami. Ingis na wala na panahon, dili na pwede mag-abri sa gisira sa Dios. Maigsoon hulagay na sa rapture sa atong panahon karon. Bisa pag mugunit sa imong nga luwas kay kining lawas mabilin man ilis na naglawas na di madunot, awa bisa pag mugunit sa imong tail pag sulbong nimo, bilin maghapon to. Ang pinaka-importante nakasiguro ta sa kaluwasan sa atong kalag. No? Kay mo ni siya ang dahilan nga nung natay kahayag. Mahimo kang kahayag sa kalibutan tungod kay na kay Jesus Christ kay imong nangkunan. Ingon sa John chapter 8 verse 12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. No? Ingon ang Paulo sa Ginoo. In John chapter 8 verse 12, si Jesus Christ nag-ingon siya pag-usab ngadto sa ilaha, no? Ay ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, no? Dili magakinaboy, dili magalakaw diha sa kangitngit, kundi makaanggon siya kahayag sa kinabuhi. Na kung atong sabton maigsoon ang kahayag maigsoon sa kinabuhi, dili ni ato, iyan ni sa Dios. Busa ingon na puno sa Ginoo, ipadayon na siya pagpasiga samtang ni atas kalibutan aron mo danag sa mga tao. Yung sa verse 16 nga atong ibasa sa Matthew chapter 5. Now, kung atong sabton maigsoon to keep our lights shine, keeping our light shines. Maigsoon sa tulo ka butang ang una, no? Kinahanglan na tanay gitawag take time of communing God. Kinahanglan na kay pakikistorya ngadto sa Ginoo sa kanunay. Kay kung wala kay communication ngadto sa Dios, unsaon nimo nagsuga kung walay gas? Amen? Kung imong sabton sa Bible maigsoon ang oil nga gisgutan sa 10 virgins, no? Kung ato nabasa ang 10 virgins, ang 5 were foolish, no? Ang other 5 is nasa katong gitawag og wise. Unsa may naka-wise ato nila? Because they are preparing oil in their lamps. Nag-andam sila suga nga na ay tubil. Katong mga foolish na sila suga pero wala sila gas, wala oil. Masama to yun, musindi ka to, musiga mo to, kadyot niya, mawala man dayon to. Pero kung na-oil, pagsindi niyo mo, pagsiga na musiga, ginapanong kay musuyog pa sa oil. Maigsoon ang oil nga gisgutan siya that speaks about the Spirit, the Holy Spirit. Dili musiga ang suga kung wala oil. Ang Kristohanon, dili siya matawag tinuod Kristohan kung wala si Kristo sulod sa intasin-tasin. Na kung na kay Kristo dapat imong ipakita na, no?
ang atong action mo na siya ang mo na siya ang kahayag, mo na siya ang mopakita nga kahayag sa kinabuhi aron malamdagan ka ng mga tawhana nga naa sa kangitngit. Dinhi ato makita maigsoon mugahinta og panahon sa pagpakigsulti sa Dios. Nga naman, we are just a reflectors. Ang reflection is an instance of reflecting. Makapamalandong ta kung atong sabton wala siya sa amin nga kung unsa man gani ang na plantada niya mo pud ipakita niya sa amin. Dapat atong ipakita ang ato ang pagkakristohanon klaro, dili blurred, no? Kristohanon dili ko kanang makalibog. Ang atong mirror, no, as like as a mirror, reflectors mo ta dapat plain, clear. Dili na ka blurred. Guwapo nimo nagsamin, ana, makita magyapon mong naon pero dili na maklaro kung guwapo gid ka. Di kay maklaro nga guwapa gid ka kayo. Nga naman nabuak man ang samin. Mag-ana-ana gid siya, makita mo na. Pero kung clear na siya, walay hugaw, no? Hapsay kayo, maigsoon, mutuab bisa pa ang mga pores sa ato ang skin, makita nyo, wow, guwapo gid ko, nice gid ko. Kala mo lang yan. Pero maigsoon akong punto diha, clear gani, bot pasabot ang reflection, clear sab. Magsulti ka, nakita sa kinabuhi nimo, wala kasaway. Gitaw sa Bible, blameless. So ang siga nimo, insakto yun, dili ba kung nag-out-out. So imo makita may isang example sa Bible, Exodus chapter 34, verse 29. Si Moses, 40 days and 40 nights dito siya sa Mount Sinai. Nakikommunicate siya sa Ginoo dito. Kaya maghimo ang Ginoo og 10 commandments na naa sa table of stones. Naghatagan siya og duha, no? Duha ka tables of stones. Kunya nga napolo si Ginoo sa diha naging-istorya si Moses dito sa bukid na, and it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, no? Human sa ato pila ka mga adlaw dito sa bukid sa Sinai, kaya po sa pagnaog niya siya that Moses wished not that the skin of his face shone while he talked with him. Mingkinang iyang naong. No, kung imong basahon ang context ana kay son, gitabunan niya naong kining palapton iyang naong kay misiglag man. Asa man gikan tong pagkasiglag sa iyang sa kahayag sa iyang naong gikan sa Dios. Nga naman tungod of his communicating God. Sa dihang communicate maigsoon, na communication nato sa Ginoo when we take our communing God, maigsoon, we have this power, no? Natay kusog, natay gahom sa paging-fight ning kalibutan. Amen. Dili kung atong balikason sila, na ay kagahom nga mo resist sa kadautan. Kabalo ka nga dili ni maayo, maka-resist ka na kay ngano, you have this power from the Lord. Na kung wala tayong communication sa Ginoo, we have this communicating power, communicating skills. Ang mahitaw mo we have no power. Si Moses, nganong ning danag siya dito sa dihinglaog siya tungod sa kahayag sa Dios. Gaya gikatubang sa 40 days and 40 nights. Kung pagnaog niya, dili makaharong ang mga tao kay perting hayagan gyud, perting samaw kayo. Ang iyang Bible, gitabunan na yung now kaya aron maging istorya sa mga tao, aron mga tao matubang sa iya. Mudanag, no? Muhayag siya. Sa diha nga naata anang kahayag maigsoon sa atay communication sa Dios, sa atay panahon sa kanunay sa pag-communicate sa Dios, we have this power against darkness. Di bot pasabot nga gamahanan ka, mumulit up ka mga dagbughat kay dili. Ang power nga gisgutan, ang resistance nimo sa kadautan. Na kay kinabuhi nga tarong, no? Dili ka mukuyog ani kalibutan. Na kay power to against compromise. Na kay power against the darkness. Na kay power against lust. E sa atong panahon karon maigsoon bisag minyo naa gyapon. Amen? Kamu mo mga asawa, dili mo suot yan nga third party. Ganahan pa mo anak? Di ganahan mo nga lalaki? Amen? Di mo ganahan nga napon may binuang ang mga asawa na mo.
Dili mo ganahan na. Oh. Labi na sa mga babae po. Dapat insakto. Ang sulti sa Ginoo mo na insakto. Oh, you have this power to against darkness. Kung wala ka ana, dili ka makag-communicate sa Ginoo. Asa makag-power? Ang ani ka sa silko, mag-run out mo gani. My son, that is spiritual power. We're talking about that. Against this crooked and perverse generation. My son, grabe na, no? Kung mag-isgot ka sa kalimutan, grabe yun. Kaya kung dili ka magbantay, wala. Kaya bisa pag magbantay ka, wala kay gahom, wala, pildihon, gyapon ka. Inom, tagamay yun. So may problema anang inom ng tagamay, gamay, di naman pakahubog. Mga igsoon, ay kalimot nga ang hubag, nagsugod na sa gamay butoy. Amen? Maghimo ka sa sala, magsugod na sa gamay, simple. Unya ang sala, lami, permiro. Pero sa process, magkadaot, ngatos pagkapait na dayon. Nagtuo ka, maghimo ka, dili, maayo, mag-enjoy ka, enjoy ka pa, permiro. Kulba hinam, may tawag anak. Kulba hinam. Pag abot sa tumoy anak, hinam-hinam na ikaw, kaya wala nadaot na imong kinabuhi, hantod sa kapaitan na dayon na siya. Sa dili pa ka madaot, ayaw pagsulod anang makadaot. Amen? Ngayon people, paminagin mo po kayo. Mga lalaki, ayaw mo kabalaka. Perteng daghang babae. Power against darkness. Power against lust. Power against compromise. Ayaw mo kalimot anak. Ha? Bisa pag magtarong ka, dili gina siya exempted, no? Dili na rin ka mawala ang temptations of kanang pagsulay. Dili. Basta kita mga lagad sa Diyos kinatagahom to resist against them. Kaya kung wala tayo gahom, pilbihon kita. Amen? Lagot na sa unod. Ang unod, lami kayo na mo join sa kalibutan. Lami kayo ng unod. Pero kung na kay power, spiritual power, kabantay ka, dili ko ano. Kaya makagubaan niyo sa kung unya. Ayaw maghuna-una sa karon lang. Tanawa ninyo unya ninyo. Pagkita na ginuwas sa karon para ma-preserve ka sa iyang rak. Amen? Di-preserve na tadaan karon aron dili ta moabot dito sa kapungot sa Dios. Ya karon kay imbis kay gi-spare na ta niya, nya mubalik gyud hinuntas kapungot niya. Ayaw. Mas maayong sundo na to ang kabubuton sa Dios para sa kahimayaan niya. Amen? Panahon ng sayop ka, sige, ilahan na sayop ka. Naiuban nga mga tao, di man mo ilang sayop. Sayop ito ni Pastor, pero naghulat na yung sa isolation. Adi Pastor, maglibog mo yung sayo sa pagsunbat. Wala ang nasa atong gahom, nana sa Diyos. Gusto ta niya masunbat ni, pero wala ka. Kung sa ato pa, walang na-editor ba? Walang na-editor, naalagi ka na. Nahulatan na lang, tanong sa ama, mahuman. Ini nga problema. Lagi solusyon. Kung gani sa chicken, many ways to kill a chicken daw. Tinood bitaw. Di man kung gulgulan na mangliog ng chicken o mamatay. Sa mo atong umpan sa bukid dito, makalit-ag may manok ihalas. Di na manamo gulgulan ng liog anak. Tira ni bulan na sa kahon. Patay. Many ways to kill a chicken. Problem, many ways kapag sulbad sa problem. But sometimes dito kabalog asaan yung mga ways. Hay, ito sa Ginoo. Nasa Ginoo ang tanong. But in communication, my son, in communion with God, there is power, no? Then wisdom. My son, kada adlaw, nakinahanglan tag wisdom. Kaya pag nasayop ang atong decision, ay din mo kalimot, magmahay kita. Mahay kita. So we need this wisdom, no? And then knowledge, kanang kahibalo. Amin Wilson, kung naaning tulo, no? Upat, na ang power, na ang wisdom, na po ang knowledge, gawa sa kaalam, na po kay pagsabot, na kay kitaw kahibalo, na pagipagsabot, kanang kitaw understanding. I-analyze naman yung utanan, be, kung ako na siya, dili kaya gusto tanin, yung animan, anak. Masaktan na mo, nahuna-huna pa lang ka, imo ma-analyze na kay Ginoo, mag-imo sa imo pamaagi, masaktan na mo na, dili ko ano kayo, makaguba ni sa unahan.
Usahay ang mga tao, mahunahon na lang sa ilang karon. Wala na maghunahon sa unahan unya, naguba na dahil unahan niya. Ayaw, sunda ang kabubutong sa Diyos. Wala na katay panahon na maging-communicate sa Diyos for power, wisdom, knowledge, and understanding. Amen? Aron nga magpadayon atong kahayag. Ang atong kahayag maigsoon atong ninangkunan gikan kang Kristo. Dapat magpadayon ni siya. Kung baga, naana ang suga, dapat na-permi ang oil aron magsiga siya permi. Ayaw pagsugot nga mahutdan kag oil. Bot pa sa mata na ba? Ayaw pagsugot nga dili na mulihok ang Holy Spirit sa kinabuhi nimo. Kaya kung na ang Holy Spirit, siya may muhatag sa imo power, siya muhatag sa imo wisdom, siya muhatag sa imo understanding, siya muhatag sa imo knowledge. Kung dili na siya mulihok para sa imo, na wala bisa pag dako kag grado ning kalibutan, pwede pa ka pakawan-an. Amen. Kana kita tawag mental block dai. Ang mental block applicable sa tanang tao bisa pag professional kang dili. Okay. For your knowledge, wisdom, and understanding. That is our oil to keep our lamp burning. Amen? Amen. To keep our lamps burning. Kung atong sabton maigsoon kining mga butanga, dili nato ni bangko sa atong ka-bright na depende sa Holy Spirit. Walang atong buhaton, we need to communicate God. Lagi tayo na to mag-communicate sa iyo. Amen? Amen. Secondly, Ikadua, ingon ang pulong sa Ginoo, take time of cleaning yourself. Tagay panahon nga mahinlo imong kaugalingon. Sa ato, na mga panahon nga naligo ta. Ano sa purpose ana? For refreshing o sa atong cleansing, di ba? Nganong mag-shampoo ta, nganong magsabon ta, no, manglugod pagita, napagi mga babae mag-conditioner pagit aron nindot pagit iyang buhok niya, humot pagit sila paminaw. Sana simhoton. Mapaminaw ba nimo na humot? Dili man na. Pero ang imo paminaw, ikaw ba nga nakuan, paminaw nimo humot gyud ka. Ay imong paminaw, komportable ka ba? Presko ka nya humot pagyud ang imong feeling. Siyempre pag maagihan ka, humutan niya oy. Amo man na siya. Mga mga lalaki nagtuo mo kung engage mo babae, gasto ang babae. Amen. Pero part na sa imong gugma kung nahigugma ka. Kung ihatag sa Ginoo na, tumanong po din mo na. Diba? Na-attract ka niya kay humot siya. Napagnamin niyo na mo. Gasto mo na niya. Eh siyempre, diba na ka? Gustuhan mo na siya. Kinsa to ba? Kinsa pa man ay mo gastoan na niya. Tung una si mama mangayo mo nagalawan. Ipalit niya perfume, ipalit niya. Umot na attract ka. Nasa dihan dihatag na sa ginikanan sa imo, di ikaw magatiman na. Gasto kayo babayoy. Gasto kayo na. Ato pa panumpa sa Ginoo nga sige higugmaon ta ka, no? Lipayon ta ka nya. Ano man na? Nya hantod sa akong kamatayon. Ano man ang till death do us part na. Dili kung until death ka lang utang. Pag utang, buwag na ta. Kidakol utang. Dili, kamatayon na ang death. Ang pag na pronounce mo humaor o pagka-pronounce mo na death o alimot, gasto ng babae. Kita mga lalaki, pag shampoo, okay na. Mag-conditioner pa wala sila. Kanya, ang mga tulid o buhok, magpakulot. Napay kulot, magpatulid sa. Ano? Ang ilang purpose aron mas guwapa, di sila paminaw niya kayo. Siyempre, ikaw ba nagpagwapahan yung po kayo? Ang kuyo na magpagwapa sa lain. Paul na na. Pamdore din siya, sige, gusto na ako. Kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo. Naan sa Bible tanan, kung patuon lang ta sa pulong sa Diyos. Dapat cleanse, no? Take time to cleaning ourselves. Nga naman, dahil na ito nga panahon nga hinluan na ito atong kaugalingon. Kaya nga naman, mo resulta na sa gitawag na ito reputation. Sa ano ng reputasyon. That is the recognition by other people of some characteristic or ability. Nindot kayo paminawon nga naa kay reputasyon kaysa way reputasyon. Ako ito muna kay lumdum ko.
ang imong reputasyon ba sa mga tao. May ni mga bata ano kay kabalo na magkabo sa tubig, kabalo na maghapot og kahoy. Oh. Resulta man na sa imong dumog. Gut pa sa training mo imong mga anak. Sa kinabuhi dapat iwalani pod ka. Makita ta sa mga tao. Ilan ta baptista, dili lang kay baptista kay Christian gyud ta. Amen? Wala nagbater kung unsa ka. Pobre ba ka or dato, nakahungan ba ka sa pag-eskwela or wala. Ang pinaka-importante, real Christian ka. Amen? Bagod sa nang nahungan ka sa imong kurso, tapos wala mo po kumaluwas. Pagka-impirno nimo, wala na exit. Ito naluwas ka. Pusta naman nga naluwas ka, hinlo imong kinabuhi. Amen? Hinlo kaya nga naman, resulta na sa imong reputasyon. Kung imong basahon ang Daniel chapter 1 verses 6 to 7, please palihog. Please display. Daniel 1, 6 to 7. Ingon ang polong sa verse 6. Now among this were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. Muna siya ang mga young people na gitawag dito sa ilahang panahon dito, na gitawag Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. No? Kung nakadungog ka anak, muna silang ngalan sa ilahang Jewish name nila, Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. Maigsoon, kabalota sa Shadrach, Meshach, Abednego. Diba? So sila sa hudno, pero wala sila nangasunog. Si Daniel, si Belteshazzar, ang ngalan niya sa Persian name, gitawag sa dito o Belteshazzar. Pero gihulog siya sa gahog sa leon, pero wala siya maunsa. Diba? Pero kung imong basahon maigsoon, kining mga tawhana, nag-preserve sila silang kauglingon, pure in the sight of the Lord. Verse 7, look at that. Sa verse 7, iyon ang follow si Ginoo, unto whom the prince of the eunuchs gave names, for he gave unto Daniel name Belteshazzar, unto Hananiah of Shadrach, and Misael, and Meshach, and to Azariah, Abednego. Kining mga tawhana, nagsulti sila, na dili din sila magpahugaw sila sa practices sa Babylon, kundi magpabilin sila sa kabubuton sa Diyos. Nag-ingon si Daniel ana ang chapter, no? Kung atong basahon maigsoon, nagsulti ang Bible na anak. Pero ang punto na ko diya maigsoon, si Daniel, si Hananiah, si Misael o si Azariah, mingbarog sila para sa kahimayaan sa Diyos. In other word, nganong maghatag-tag panahon nga hinluon nato atong pagbulingon para sa kahimayaan sa atong Diyos. That's the first. Gusto sa Ginoo nga hinlo ang iyang mga anak. Tuuna sa gagmay pami, akong nahinuon taon siya makapahugaw na to. Amen? Kana namang sala may makapahugaw sa ato. So kung anak, likaya na to ni mga sala, aron magpabilin hinlo ta. Tagaig panahon. Naayo pa na sayop nyo ka. Hindi mo ta perfect. Every time mag-pray ko, Lord, dili man ko ma-perfect sa tang buhi ko, Lord, samtang na ako sa punod, pero Lord, tabangi ko palihog. So every now and then, every day, magkinabuhi kong hinlo. Kung nakinalata communication sa Ginoo, kaya nga naman, aron may power, may wisdom, may understanding and knowledge. Then, sa panahon na nakita nimo ng mga kapakyasan, kaya pagdugay, aron dili maglublob ang sala sa atong kinabuhi. Kawalo pang sayop na, ano? Hangyo ang Ginoo, Lord, tabangi ko. Ya Lord, di naman wala may ditor ani, di naman asa mo ko padulungan Ayaw biya sa Ginoo, kay naa sa Dios ang solusyon tanan. Amen. Naagid sa Ginoo ang solusyon tanan. Walang tagaig panahon, no? Paghinlo sa kaugalingon. Katapusan. Okay pa ta? Katapusan. Ingon ang Bible diri maigsoon, take time of joining His ministry. Giluwas ta sa Ginoo para sa himaya sa Dios. Samtang ni atas kalibutan, ibutan tinis bulhaton niya. Aron nga makatabang ta sa bulhaton sa Dios. Ayaw mo kalimot ang pinaka main task ani nga church. Dili aron nga dayon ta sa mga tawo. Ang main task ani church nga ang mga kalag mga luwas. Mo na main task sa church. Nganong naay church ibutang sa Ginoo aron nga mahimong ang mga kalag masulod sa tilig sa Ginoo. At kinsa man ay modala nila? Kadto nga luwas. Amen? Kinsa nag-convince na maghimo og art? Ang nagsugo ang Dios. Pero kinsay nagtudlo nga magpatabang sa art? Si Noah. Pero samtang naghimo siya, ginawali niya ang pulong sa Ginoo, pero gibay-biyay siya. The same way sa ato ang panahon karon.
ikaw nakadawat kaluwasan sa imong kalag, sulti ka sa mga wa nga luwas. Kay musugot kag sa dili moabot gyud ang takna nga mamatay ang tawo. Ug sa dihang mamatay ang tawo pag wala siya maluwas, ingon ang pulo sa Ginoo, itambog gyud ka sa linaw nga kalayo. In other word, maimpierno gid ka. Nasampang naa pa ka sa imong lawas, dapat nakaangko na og kaluwasan. Kunang kita nangaluwas, ang atong trabaho pagsulti. Dili pa pamugos sila, sulti lang kita, no? Nabitaw mga head teacher at konsultihan nga, adi ko mutuwa na pastor, maluwas ang tao karong buhay pa. Ay ikaw sir, depende nyo, basta kayo nagsulti lang iko nimo. At least dili ka magmahay someday. Nihilom siya. Ako nagsulti sir, gisobo ra man sa ako ah. Ikaw ko nagsulti, mo akong trabaho. Ikaw, head teacher mo gano, so magmanage po ka sa imong mga tawahan sa gisakupan nimo. So ako, mga akong trabaho, magtudlo, rapod ko ano. Sabagay sa mga sir dito, magtudlo ka sa mga bata, at the same time, nakatiman, maka sa mga kauban mga teachers, kay head teacher man ka. Ako, pastor man ko, magsulti ko sa polo sa Ginoo para sa tanang apil ka. Pag mutuwa ka, mayo, pag di pa, okay, amigo, ramang yapon ka. Pero one day, okay, kang may pag nagtuo ko at hindi mo ni pastor ba. My son, polo ni sa Diyos, dili ni mabaka. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Pagkatuman eh, wagi tayo mga soros, pestilences, famines, maabota, pero ayaw kalimot, katumanan sa iyong pulong. Pero nindot kayo, maabot ng mga butanga, nakasiguro na kadaan. Amen? Kining mga butanga. So take time of joining His ministry, naluwas ka, tabang. Na naman, ang purpose maigsoon is for reproduction. Kung paki-communicate ta sa Ginoo, ang purpose for reflection. Kung muhatag time for cleansing ourselves, that is for our reputation. So kung mo take time to joining His ministry, that is for reproduction. Ang purpose sa Ginoo nga mga anak ka, butasot mamunga ka. Nindot kaayo maigsoon nga giluwas ta sa Ginoo, napuslan ta pag-ayom sa Ginoo. Na kay anak, tudloy mo mga anak. Unsa ang proper service diya sa Ginoo. Mga lagad tagtarong sa Ginoo. Nya, kita mga papa, kita mga head of the family, kita mo hatag og command. Oh, mga asawa, sunod mo sa inyong bana, submit to your husband. Pagkatapos, pag nakita na sa atong mga anak, walay rason nga dili sila mosunod sa inyong papa. Kailang papa. Kaya nga naman, ikaw mismo nga asawa, masinugtanon sa imong bana. Muna ang purpose ng imong basahon sa Bible, ang command ba, the chain of command, gikan sa head of the family, ngadto sa iyang helpmate, ngadto padulong sa iyang household. Na kung atong pamalandungon maigsoon, nindot kaayo ko ang atong relationship sa atong Dios maayo, walay rason nga dili mamayo ang relasyon nimo sa imong panimalay. Insakto ba? Magsugod yun na sa atong Ginoo. Na karon, kung naata sa Ginoo, naibulhaton sa Dios, ipakita na to, na supported ta sa atong sa baton sa Ginoo. Nga naman, ang atong mga anak mag-observe na. Pangutanong tamo, asa may maayo? Inyong mga anak makita sa simbahan na namuhat kaysa makita nimo to nagbiga-biga Dios kalibutan. Asa may maayo ana be? Mo resulta na sa inyong reputasyon na anak ni Kuan o ano na grabe na kayo. Mabitaw dahil dalaga tong mo nito. Sabton giluwas ta sa Ginoo. Ayaw mo kalimot, wala ka nang aluwas kung wala gigamit ang Dios. Naa gigamit ang Ginoo as instrument. Naman na gusto sa Ginoo nga paapilon ka aron nga maka-produce food ka para sa imong niya. My son, that is for reproduction, no? Pagpadaghan. Si Paul, kung imo basahon sa chapter 9 sa Book of Acts, chapter 9 verses 7 to 27, kung imong basahon na igsoon gikan sa iyang pagkaluwas, sa iyang pagkamaldito, no? Iyon ang Paul sa Ginoo, isa grabe gid ko tumuna magtaral ko mga Kristohanon tumuna. Para di lang masimba ka Jesus, pero may abot sa punto sa dihang gitawag siya sa Ginoo, gikan pagkaluwas pod ni Paul. Wa di kay mabasa diha ang himbalik pa si Paul sa iyang taras tumuna. Si Paul hantod nga namatay si Paul. Kung imong basahon sa Bible, nag-ingon na kanang gisulti sa Timothy nga, I have fought a good fight. I have finished my course. Ang ayan gid siya nagsulti anak kay nga naman nag-faithful gid si Paul human sa naluwas. Wa na gid kay makita nga debate gid siya gikan sa pagtuo. Di man kay panahon na shipwreck nga lunod sa barko, no? Gituli siya, gibunal-bunalan siya, gibato siya,
No? Hatod ka daw sa patio na lang siya, gipreso pag siya. Pero kanang tanan ingon na po sino wala gid nakatandog sa ako, nagpadayon gid siya. Nindot kay may iso na luwas siya, na nindot gihapon ang reputasyon niya, nindot ang testimonyo niya, ang resulta maigsoon daghang pa mga tao nangaluwas tungod kay nagpadayon siya. Gusto sa Dios nga ingon anak punta. Amen? Nindot kay nang mabungahon ta. Na yung mga silingan na to, na yung mga ilan. Sultihin sa puno silingan mo. Ya, dadaan sa simbahan. Kaya nga naman, pag dihang magkakataon na sila, maigsoon, mag-grow sila, kaya sila mabuto para magpasalamat pala sa imo. Kung wala tingali ka brada, kung wala tingali ka sister, wala dito tingali ka ron. Tingali, kung wala ka nagpagamit, mo gamit ang ginuglain. Sayang, may pag ikaw ang nagamit. Support the ministry. Pakitayin yung mga anak, tudloy nyo ka na maghakong tayo sa offering. Tudloy siya na manitay sa offering. Ay mga pala maghatag tag-alawan sa sila. Tudloy sila na maghatag sila sa tayo sa offering. Dili tungod kay Andre Casalo. Tungod kay Diyos na to siya. Naghimayo ta sa iya. Nag-ilata ka siya tag iya sa tanan. Amen? Na-vision nga ka naghatag mo sa tinuod yun. Insakto ka nang dili ba kung napugos. Pakaitang tao. Dili. Dili kay mahimo ka. Ingon ta nga grabe niya. Wala nang matter sa kanako nang gihatag nimo. Kang gihatag nimo kanang sumala sa imong kabubuton. Sumala sa imong kasi tinuod na siya. Amen? Naghatag ka, mo gina akong abot. Ngayon gusto na ko i-maintain ako ni siya para kay nag-ila ko nga siya ang tag-iyan kong tanan no. Gihimo na ko ni hatag ko sa kong tithe sa offering. Para na sa may sa Dios. Dili ara malipay yung pastor eh. Kwarta lang ko yung ni hawa na ko ninyo dire 2008 pa lang, 2010. In his ministry. Mo join ta sa ministry maigsoon para sa reproduction. Ngano mo tudlo, ngano mutabang ta support sa mga missions. Ano mo reproduce? Amen? May establish sila ito. Organize na sila. O sila na po padalang mission. Reproduction ang tawag anak. Nangaluwas ka ron. O nagdala din extension classes ng mga bata. Nangaluwas. Production ang tawag anak. Nag-reproduce siya. Delicacy. Yan naman para sa himaya sa Diyos. Amen? No, kanang tulo. Maigsoon, kanang tulo. Muna siya kibali ang imong gikinahanglan. Aron mo padayon, ang imong kahayag musidlak. May itong musidlak imong kahayag. Dili kay nagpidok-pidok na lang. Halos kamatyo na lang. Mura ka ng Corolla yung taon nga. Gahapon, nagpadagan. Condition yun. May condition. Ang atong kinubuhin Kristo, ang condition ta. Dili para tao buntas mga tao, gabi din ng mga tao. Dili, ang ato, makalipay ta sa atong Diyos. Usa lang yun ha, isa lang yung tumong, gano'ng maghimo ta, gano'ng communicate ta sa Diyos, gano'ng i-cleanse na to ang atong kagalingon, mo join ta sa ministry, kay mo ni siya, kung kumbaga mo ni siya, ang gikinahanglan nga musiga, pirmi ang atong kayag. Gano'ng pasigaw na to ang atong kayag, para malipay ang nagluwas na to. Amen. Orang inig, wala nagmatter kung usap. Ang pinaka-importante diha, makalipay ta sa atong Dios. Niya ta ning kalibutan, magsaka pa ning krisis karon na kung mapadala ta ning krisis na di na lang ta mangalagad sa Dios. Wala magdubol time ka pag inabuhi trabaho kay karon na kung di ba sultihan ta ka. Pag dili na itugod sa Ginoo bisan pa kung saan, magdubol time pa ka masakit na lang hinung to, ano kay mahimo. Pero nakas ka buton sa Dios, di ka gansi. Amen? Business nimo, siya mo hatag sa imo og customers. Empleyado ka, tagaan kag may relasyon sa imong employer. Or else, maayong dagan sa imong pagtrabaho. Nakasa, kung sa pa pag inabuhi na igsoon, basta legal, makahimuot sa Dios, unya gihimo ning mabutang ang tanan, makapalipay lang ka sa Ginoo. Maison, nagtuogi ko nga dili gyud imakuli sa Ginoo ang ginansya. Lagi kay gain. Doon ay gain. Kaya kada mga butanga, ang muhatag sa imong gain ang Diyos. Basta makalipay lang ta sa gihimo nato. Nato sa Ginoo. Makalipay lang ta sa Diyos, pilagis itong paghimus. Dili kita gansi. Amen? Kada mga butanga, keep your light shine, no? Or keeping our light shines. We'll take time of communing God, then take time of cleaning ourselves, then take time of joining His ministry. Kung ato ning ginahimo kada karon ug unya maigsoon dili gansig dili na problema bisan pag moabot pag 1,000 ang presyo sa gasolina ay nagkabalaka kay nga naman
Nagsaad ang Dios sa mga tao na pabilin nga makapalipay sa iya. I will never leave thee nor forsake thee. Kung imong basahon ang context ana maisod, ang iyang gisultihan sa Ginoo kadtong mga tao nga nagpabilin sa iyang nakapahimuot sa iya. Ay nalamag, di naman ta angay magtirudluay nga magkasala na siya, kanasala na gimo niya dili parehata mga magkasasala kinaluy-an sa Dios. Ang pinaka-importante magkinabuhitas, kinabuhi nga kahimutan sa Dios. Amen? Pag nasayop ka, pangitay pamagi nga masulpan kina, tagay pamagi nga maibalik kay sa kabubuton sa Dios. Ana ra man ni. Ug sa panahon para sa kaymaya sa Dios. Kay sa kinabuhi may soul, limited ra ta ni kalibutan. Ay lang musikit samtang di apata. Amen? Keep your light shine. Kay kada mga butawan gisugo sa Ginoo, nagsugod na sa iya, atong padayon malipay gid siya. Amen? Para atong pangayuon sa Ginoo. Lord, tabangi ko na unta kanunay ang communication, ang pag-communicate nako sa imo dili na maputol, termi gina siya. Balik ko lang kapag communication, Lord. Tabangi